Hi guys, Midog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Let's see, ano kaya ang posibleng pagdaraanan ng mga Aries. Okay, so we have here the Knight of Coins. Oh, may paparating sa inyo. Specifically Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay? Parang mag-o-offer siya sa'yo ng commitment. Pwedeng gusto niya na mag-settle down kayo or magkaroon na kayo ng family or pwedeng magkaroon lang kayo ng serious relationship with each other. This person can be far away from you. Malaki yung chance na long distance relationship kayong dalawa. Pero kung hindi man, pwede ngang ibig sabihin, you will be entering a new chapter in your relationship. Okay? And then we have here the Nine of Swords. Pero parang nag-overthink ka dito. Talagang nag-iisip ka ng maigi. This is you overthinking, reflecting about his offer to you, his or her offer to you. Parang gusto mong siguraduhin ng maigi. Parang gusto mo ng concrete plan, ganyan. Parang, in other words, in doubt ka sa kanya. Hindi ka sure kung seryoso ba talaga siya, kung tatanggapin mo ba talaga yung alok niya na to, ganyan. And medyo naguguluhan din siya. Nag-worry siya kumbaga sa pag-iisip mo na yon. Okay, maybe hihingi ka sa kanya ng time to really think things over bago mo i-accept kumbaga yung proposal niya. Okay? And then we have here the Eight of Cups. Maybe because mayroong some kind of discontentment. Okay? Meron kang parang hinahanap na parang hindi niya siguro maibigay-bigay sa'yo. Pwedeng hindi ka rin ganun naka-happy with him or sa relationship ninyo. Basta may kulang. Okay? At alam mo na hindi pwede na mag-settle down kayong dalawa nang hindi mo na-figure out kung ano yung kulang na yon. Okay? Or pwedeng merong gusto kang mangyari muna or merong kang gusto na gawin niya, patunayan sa'yo bago mo tanggapin kumbaga yung inaalok niya. And there's a part of you that is saying siguro na maybe it's best to search for this thing that is missing in my life or in my relationship before I settle down with this person. Okay? And then we have here the Ten of Swords. And medyo ini-entertain mo sa isipan mo or i-entertain mo sa isip mo to end, kumbaga yung relationship. Kasi nga hindi ka satisfied eh. At alam mo na hindi solusyon ang pagpapakasal, ang pagkakaroon ng pamilya, or ang pagkakaroon ng seryoso na a committed relationship ng walang trust, ganyan, na hindi ka nasasatisfy. Okay? And then we have here the Three of Coins. Pero, what will happen is you will try to work things out, to compromise, okay, to figure out, okay, ano bang mali, ano ba yung dapat nating ayusin, ano ba yung dapat na gawin, parang yan.
Especially kung itong tao na to ay binitray ka na ng how many times in the past. Siguro isa rin yun sa malaking factor kung bakit nag-hesitate ka na tanggapin yung proposal niya or yung alok niya sa'yo. Kasi nga, nasaktan ka na niya ng ilang beses before. So, kumbaga magko-compromise kayong dalawa, ayusin ninyo itong mga issues ninyo bago mo kumbaga tanggapin yung proposal niya. Okay? And then we have here the Three of Wands. And fortunately, pwedeng yung maayos yun. Pwedeng mag-level up yung interaction ninyo or yung connection ninyo sa isa't isa. And then we have here the King of Swords. Parang mas siya, mas nagiging wise, honest, open, ganon. Kaya mas nagiging madali na ayusin yung mga bagay-bagay between the two of you. And then we have here the Star. So, kumbaga, there is still hope sa connection na to, sa relasyon na to. Okay? Lahat ng issues mo, doubts mo, okay, hesitation mo, yung hinahanap mo, pwedeng maayos ninyo. And by then, kumbaga, saka mo tatanggapin yung proposal niya. Okay? So for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the 10 of Coins, the 3 of Coins, the Page of Coins. Okay. So, malaki yung chance na yung person mo earth sign. Okay. Pwedeng itong tao na ito ay makikipag-ayos sa'yo. Makikipag-communicate. Parang sasabihin niya na magkabalikan na tayo or ayusin natin tong relationship natin. Marami siyang ipapangako sa'yo. And mukhang magiging cooperative naman siya sa kung ano man yung mga hihilingin mo sa kanya. At parang you will both work together to fix kung ano man yung naging issue ninyo sa relationship ninyo. Okay, and then we have the 9 of Cups. And because of that, maaaring makaramdam ka ng contentment at happiness. Okay, ibig sabihin talagang ginagawa niya yung mga pinangako niya or mga pinagsasabi niya sa'yo. So, there's going to be some beautiful changes in the relationship or with your interaction with each other. And then we have here the Page of Swords. Pwedeng mas naging knowledgeable siya or knowledgeable ka sa kung ano man yung on how you will interact with each other. Kasi nga nag-usap kayong dalawa nag-compromise kayo Sinabi nyo, pwedeng naging open kayo, naging honest kayo sa isa't isa. Okay? Para maisaayos yung mga bagay-bagay. And then we have here the 9 of Swords, 8 of Cups. Pero hindi ko alam kung bakit nag-overthink ka dito. Parang you're not quite sure kung ito bang connection na to ay may magandang kahihinatnan or patutunguhan. Kasi kahit na nagkaayos kayo, parang meron pa ring gap or meron pa ring void within you. Hindi ka totally satisfied.
And dahil sa dissatisfaction na yun, nag-iisip ka, doon ka nag-overthink, na bakit kaya hindi ako masaya? Naayos naman na namin yung mga issues namin. Bakit parang may kulang? May maganda pa ba itong papupuntahan? Pero, you are still hopeful here. You're trying to be confident na mag-work things out pa. And then we have here the Knight of Coins. Maybe isa sa mga reasons is the level of maturity. Maybe your person is younger than you or immature sa'yo. Pwedeng iba yung level of thinking pa ninyong dalawa. Iba pa yung priorities niya sa priorities mo. Ganon. Pero, ang nakikita ko dito, once na nag-mature yung person mo, maybe that's the time na makakaramdam ka na parang magiging kampante ka. And yes, darating yung panahon na magiging ganun siya, na yung parang handa na siya na gawin kang priority, handa na siya na mag-settle down with you, ganun. Pero for now, kasi parang hindi pa siya, wala pa siya doon. Okay, pwedeng ikaw, kung ikaw yung mas matanda, parang atat ka na eh, or ready ka na eh. Pero siya hindi pa. Kaya hindi ka totally masatisfy. Hindi niya ma-meet yung mga expectations mo. Kasi nga naman, iba pa yung niya. Iba pa yung concentration niya sa buhay. Okay, pero sabi nga dito, may pag-asa kung willing ka na mag-antay sa kanya. Okay? But for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, we will see ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Death card. The Devil. The Seven of Wands. Okay. So, merong mabubuhay muli na temptasyon. Someone na nahihirapan ka na i-resist. Okay? Parang ang strong ng attraction mo dito sa tao na to, sinubukan mo to, nakalimutan, iwasan, ganyan. Pero talagang the attraction is very strong. Okay? Parang sinisidus ka. Okay? Inaakit ka. Ganyan. Kaya parang mahihirapan ka na naman na i-resist itong tao na to. But in fairness, with the Seven of Wands here, pipilitin mo naman natanggihan siya. Okay? And then we have here the Four of Cups, the Page of Wands, the Sun. Malaki yung possibility na fire sign din itong tao na ito. Pero ayun, namimiss ka nitong tao na ito, kaya mag-reach out siya sa'yo. Makikipaglandian na naman siya sa'yo, susuyo-suyuin ka na naman, bibiro-biruin ka na naman. And feel na feel mo, of course, parang yung aura mo, nagiging happy-happy ka. Kasi syempre, di ba, binibigyan ka na naman niya ng attention.
ayun, kumbaga alam kasi nitong tao na to yung kiliti mo, kaya kahit na anong resist mo sa kanya, walang silbi. Kasi nga, alam niya kung paano kanya lalandiin, susuyuin, or mapapaamo. Okay, so pwedeng maging masaya ang mga susunod na mga araw mo because of that. And then we have here the 10 of Wands, but nothing lasts forever. Kasi, after nung saya-saya na yun, magkakaroon naman ng maraming problema. Because, may mga bagay pa rin siya na hindi sinasabi sa'yo. Okay, hindi pa rin siya nagpapakatotoo sa iyo. Okay, pwedeng iba yung pinapakita niya sa sinasabi niya. Or maybe you have expected too much from this person at hindi niya nakayanan, kumbaga the pressure that, or hindi niya na-meet, kumbaga yung expectations mo. Okay? And then we have here the 8 of Wands, but kahit na ganun, patuloy pa rin kayo na maglalandian, magko-communicate sa isa't isa. Kasi nga, parang feel mo parang kang niyang nilalove bomb. Talagang, kahit nasabihin natin na booking mo siya, meron siyang kasinungalingan sa'yo, ang gagawin niya sobrang panunuyo sa'yo, ganyan, sobrang panlalande. Kaya, nakakalimutan mo tuloy kung ano yung ginawa niya. Okay. Yun yung parang napaka-over, kumbaga, noong pagbibigay niya sa'yo ng attention para lang makalimutan mo kung ano yung ginawa niyang mali. Okay? And then we have here the 6 of Coins, the 5 of Coins, the 6 of Cups, and then the Chariot. Okay. So, ang nakikita ko dito, there will be a time na parang you will feel distance from this person. Okay? Especially kapag halimbawang nagbibigay ka na naman sa kanya or mas nahihigitan mo na naman kung ano yung binibigay niya sa'yo. Okay? Hindi pera, Pwedeng may pera na involved, pwede rin naman na wala. Pwedeng mas nabibigyan mo na siya ng mas maraming atensyon kaysa sa binibigay niya na atensyon sa'yo. Kumbaga hindi na mararamdaman mo kumbaga na nag-lessen yung pagbibigay niya sa'yo ng atensyon. Okay, you will feel slight coldness from this person. But don't you worry, kasi babalik ulit siya. Okay? And pag bumalik muli siya sa'yo, doon magkakaroon ng parang mas magandang progress sa relationship ninyong dalawa. Okay, so kumbaga yung pagkabuhay niya ngayon, hindi pa ito yon. Pwedeng maging masaya ka muna ngayon na magbabalik siya sa'yo, pero may darating na time na mawawala siyang muli. Pwede kanyang i-ghost Kung hindi man, pwedeng makaramdam ka lang ng panglalamig sa kanya. But after some time, pwedeng manumbalik iyon or pwedeng makipagbalikan siyang muli sa'yo. And once that happens, doon magkakaroon ng mas magandang progress or mas magkakaroon ng magandang patutunguhan yung relationship ninyong dalawa. Okay? But for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius